Karon maghimo na tag video para sa descriptive techniques graph on numerical data. So sorry kung lihok kay left hand akong gamit. Akong right hand pag operate sa laptop. So wala na diri ang question, so diri lang namo ko gi-screenshot. So in the following distribution of scores on a promotion exam, give the following. So A, relative frequency, B, construct a histogram, C, construct a polygon, D, construct an ogive. Use the relative frequency to answer the following. What percent of the examinees scored at least 60? At least 60. So ug kana pang uban. So ari ta sa Excel. Nana ko gyud pang input daan. Kay para dili na ko maglihok-lihok unya pag type. So sa relative frequency dirita. So mo ang data gihatag ni sir sa relative frequency. Unsa ang pagkuha sa relative frequency? So ari ta diri kani relative frequency. So imong i-add ang number of examinees gikan sa naka-score og 40 to 49 to 90 to 99. So i-add nimo 5 plus 8 plus 10 plus 10 plus 9 plus 6 equals 48. So imo dayong i-divide nimo 5 divide 48 times 100 equals 10.42%. 8 divided by 48 equals 6 times 100% times 100 equals 16.67%. So 10 divided by 48 equals times 100 equals 20.83%. So parehas sa 10 divided by 48 times 100 equals 20.83%. 9 divided 48 times 100 equals 18.75%. 6 divided by 48 times 100 equals 12.5%. So mo na to siya sa relative frequency. So na-answeran na nato ang letter A. Tapos niingon si sir nga maghimo og histogram. Ang needed nga data sa histogram kay kani scores og number of examinees. So maghimo ta histogram. So ato na lang siyang i-highlight. So bar graph lang atong himuan ani sa histogram. Insert bar graph. So mo na ni itong graph. So ato pa siyang i-edit. Kay para mas mugana. So kani na ay x-axis ug y-axis. Wala na ng legend kay dili na needed ang legend. So makita nato sa histogram nga sa 40 to 49 na ay 5. So atong butangan og title ang y-axis. Number of examinees. Tapos ang sa x-axis nato scores. Ang title ka man ay paigo sa title unsa man ni ato ra butang kuan histogram kay nagtan-aw ko sa PowerPoint nga taghatag ni Dr. Galos. Wala may example dito nagbutang ra man siya histogram tapos nagtan-aw ko sa graph wala man, so nag-search ra ko unsaon. So mo ni siya man ni ang historya sa atong histogram. Post ana. So mao na ni ang itsura sa atong histogram. So kung gusto pa niyo pagwapahon, pwede rin niyo i-click ni siyang bars, i-click ni mga bars. I-click ni mong bars, click ng bars tanan no. Right click nimo add data labels kay para makita 5, 8, 10, 10, 9, 6. So mao na itsura sa ato ang histogram. So pareha ra gyapon gayon na copy paste adto sa Word. Ato i-paste. So mao na siya. So ato i-right click nato, pinduton nato yung pinakakilit kay para mahimo siyang picture. So picture na siya sa ubos. Picture na siya. Kani picture na ni.
So pwede na to sa ibabaw dai ang kaning sa ibabaw ang nahimong picture. So pwede na to i-save as picture. So human na ta sa histogram. Karon adto na ta sa polygon. Ang polygon ato lang kuhaon ang midpoint sa class interval. So class interval sa 40 plus 49 divided by 2, 44.5 and so on and so forth. So ari na to makita sa ubos. Mo ni ang sa polygon. So sa polygon matingala mo nganong naay 34.5 asa na siya gikan kay dapat manggod walay hole ang polygon. So 0 siya magsugod ug nag-end siya sa 0 adto sa 104.5. Makita niyo no? So kuan lang ko sa 44.5 minus 10, so 34.5 sa ulay pod 94.5 plus 10 104.5. So makuha ninyo kay ang katong data 40 plus 49 divided by 2 mo ni 44.5. 50 plus 59 divided by 2 54.5. 60 plus 69 divided by 2 64.5 and so on and so forth. So makita na to, di ba? Same magyapon ang sa number of examinees mo magyapon to 5 8 10 10 9 6 sa kay ato ra man gikuha ang midpoint sa class interval. Kay mo ni siya ang data nga needed sa polygon. Karon kung maghimo ta og polygon, kanilang ato ang i-highlight nga column. Kanira from 0 to 0. Kanilang atong i-highlight. Tapos adto ta sa ibabaw, maghimo ta og insert ta og line graph. Line graph. Okay. So mao ni ang motunga nga line graph. So karon pwede ra na to ni siya i-delete kay series 1 kay isa ra man ka line, so waya na legend. Okay ra kung tulo ka line, so mo na series nga legend. So kani ato siyang i-edit. So select data kay para mabutang nako ang katong midpoint class interval. So human nako og click sa select data, click nako ang edit. Tapos pilion nako ang axis label range kaning naskilid 34.5 padulong sa 100.4.5. Tapos okay. So makita niyo karon mo change na di ba nag-change na sa ubos di adiri nag-change na. Okay. So karon mao nan si Jano. Ato na po diyang paganahon. Ato siyang pilian diri sa ibabaw ug unsay gana nga style. So gusto nako kani. So nakita na nato dire no. Na chart title, na x-axis, y-axis. So delete gyapon nato ning series kay isa ra man ka line. So no need na. Tapos karon pwede pa nato niya sa paganahon. O gi-click nako di ba? Tapos nang siga, pwede nato butang add labels kay data labels kay para makita 5 8 10 10 9 para mas makita gajud. Tapos pwede pa sad na siya butangan og i-right click nato na pud i-right click. Butangan nato siya og click na to ang format data series butangan na to siya diri sa ibabaw sa marker option. Marker option, click nimo ang built-in. Tapos pwede kang magpili diri sa imong gusto sa type, diamond ba, triangle, kaning square akong pilion. So close na dayon. So makita nimo nanay mga square ang atong linya. Tapos butangan na kanato diri og axis title. So ang axis title, number of examinees gyapon ang sa y-axis, number of examinees. Tapos ang sa ubos kuan siya midpoint sa midpoint of class interval. Class interval sa scores. So at ang atong chart title pwede ka magtanaw polygon kaya nagtanaw ko sa katungkuan lagi ni sir PowerPoint waya man dito polygon word naman to nakabutang word. So mana na itong polygon nga graph. So mara gyapon copy paste ito sa word, paste. So
So makita na sa ubos na pod kaning control. Click nimo ang pinakakilid. So picture na siya. So right click, save as picture. Same ra ang katong ato ang process, ato lang siyang JPEG nga format. So mara to post anay. Karon ari na ta sa letter D, OGIV. So ang kuhaon na to sa OGIV ang cumulative frequency. So giunsa ni sa pagkuha. So ingat lang yapon. Ato lang siya ipang-add hantod maabot sa 48. So 0 plus 5, 5. 5 plus 8, 13. 13 plus 10, 23. 23 plus 10, 33. 33 plus 9, 42. Then 42 plus 6 equals 48. So mao na siya ang cumulative frequency. Unsa ang data needed sa OGIV kay cumulative frequency og ang midpoint of class interval sa scores. So gain na sa polygon taman to sa 104.5 pero diri sa OGIV mao lang ni atong kailangan from 34.5 to 94.5 nga class midpoint of class interval sa basta mo to. So malagapon. So sa 34.5 0 sa 44.5 nga midpoint of class interval sa katong 40 plus 49 divided by 2 44.5. So 5 iyang cumulative frequency. Katong sa 50 plus 59 divided by 2 equals 54.5. Iyang cumulative frequency is 13. And so on and so forth. Makita ninyo. So mao lang ni ang data nga needed. Karon maghimo ata og chart. So mao lang nitang i-highlight ang 0, 5, 13, 23, 33, 42, 48. At ano po ito sa babaw, di ko kita. Insert line. So mao na itong makita. Arang pa kabala nga chart. Karon mo pili na po ito sa ibabaw. Ato siyang pagganahon nga chart. Ato ito sa ibabaw. Lihok kay left hand. Kani akong pilion. Layout number 10. So sa layout number 10 mo na ito makita. Okay. Nalihot man ko. Mo na ito makita sa layout number 10. So delete na nato ng series 1 kay no need ang legend kay isa raman kalinya. Karon gipindot nako, di ba na mo nakita. I-right click nako sidya na add data labels kay para gana. So makita nato ang number. Specific na niya kay dito kay 30, 40 pila man na. So 33 na. Tapos ako na po diyang i-right click. So right click kay naka-click nang ko daan diha. Format data series. Format data series tapos adto ko sa marker options. Built-in. Murag gyapon dugay na. Pili ka bisag asa na lingin ba pero kanang square akong pilion. Okay na to, close. So makita ninyo na nanay mark siya no, nanay mga murag square. Tapos sa chart title at ron butang OGIV. Sa y-axis kuan sa y-axis kay cumulative frequency. Napatay tayo nakalimtan. Karon ato sa i-click ang chart. Napatay nakalimtan sa chart no. Atong i-right click kay ang sa x-axis dili mao. Kay siyempre pag magkwanta kadto ramang isa raman ka column atong gipindot ang cumulative frequency. So karon gipindot nako ang select data. Okay, una gi-click nako ang chart, gi-right click, tapos select data, tapos edit. Tapos kani nga mga column sa ubos 94, 84, 74, 64, 54, 44 og 34.5. Mao na sila akong gipili. Natabunan ang sa chart god.
So, okay. So, makita na to, diyan na sa ubos, no? Ang katong midpoint of class interval. Mauna na yung chart sa OGIVE. Ato na kang alis done. Ang midpoint of class interval sa scores. Interval. So, marami pong process na to. Right click na po na to kay copy paste. Paste na to there sa Word. Pag mag-paste sa Word, pindot po din sa kilid. Tapos, picture nga format. So, picture na siya. Right click nimo, right click, save as picture. Tapos, JPEG nga format. Tapos, ikaw na bahala. Post anay. Karon humata sa letter A to D. Katong relative frequency, nakuha na nato. Construct a histogram, humana, polygon, OGIVE. Pati ang cumulative frequency, nakuha na nato kay ato ang gigamit sa paghimo sa OGIVE. Karon ang reta sa letter E ug F. What percent of examinees scored at least 60? At least 60. So, bot pa sa bot, walay appeal ng 50 to 59 nga score o kanang 40 to 49 nga score. Tapos sa F, what is the probability that one examinee selected at random scored at least 60 but less than 90? So, walay appeal lang pod ang scored 60 at least 60 but less than 90. Walay appeal ang 40-49, 50 to 59, 90 to 99. So, ang ato ang data kailangan ka na arang 10, 10, 9, 29. Mao na itong solution para makuha tong sa letter E. What percent of examinees is scored at least 60? So, ang answer kay 72.91%. Nga naman, kay ang ato orang gikuha kay katong relative frequency sa naka-answer sa 60 to 69 nga scores. Katong na-score nga 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, og 90 to 99. So, makita natin diri sa katong atong chart diri sa relative frequency. So, kanina nga atong needed at least 60. Kaning upat ka data. So, pila may total ana? 20, 20, 18, 12. Makita natin sa ubos pila man. 72.91. So, muna to, 72.91 kaya i-add na to ang 20.83 plus 20.83, 18.75 plus 12.50. So, mura to ang mga data nga kailangan. Katong mga naka-score og 40 to 49, 50 to 59, disregard na to kay wala to appeal. So, next sa letter F. What is the probability that one examinee selected at random score at least 60 but less than 90? So, walay appeal ang katong naka-score sa 40 to 49, 50 to 59, og 90 to 99. Ang ato orang i-appeal katong naka-score sa 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89. Sa naay na pulo ka buok nga naka-answer sa naay-score nga 60 to 69. Sa 70 to 79 nga score na ay 10 pod ka buok, tapos sa 80 to 89 9 ka buok. So total of 29. So 29 divided by total number of examinees 48 equals 0.60 416 or times 100, so 60.42%. So muna siya ang answer. Salamat.